Matapos nating makita sa last episode 13 ng Sakamoto Days ang mga inupuhang papatay kina Sakamoto, na sina So, Dump, Minimalist at Apart, ay ngayon na ay tatalakayin na natin ang mga kasunod na mga pangyayari. Pagkatapos nito, kaya ang pag-uusapan nga natin ay ang Chapter 38 Sakamoto Days. Nagsimula ang pangyayari sa isang flashback, kung saan naalala ni Sakamoto ang mga babala sa kanya ni Wutang, na ipinagkakatiwala niya na ang lahat sa kanya. Habang siya ay magpapatuloy lang sa pag-iimbestiga tungkol sa X, dagdag niya pa na maging maingat itong si Sakamoto sa mga death row prisoners ngayon, dahil ibang-iba sila kumpara sa mga assassins at triad katulad nila. Habang sa present, ay matapos iyong maalala ni Sakamoto, ay nagulat siya dahil bigla na lang umalis si Wutang ng ganon. Pero sa ngayon, ay ang kailangan daw nilang gawin ay ang kumuha ng mga impormasyon tungkol sa mga death rows na iyon. Kaya dito nga sila nagtungo sa isang video rentals. Agad naman silang winelcome ng mga tauhan, at tanong ng isa na kung ano yung kailangan nilang impormasyon nila sa Sakamoto ngayon. Sinagot ito ni Sakamoto na ang kailangan niya daw ay yung mga impormasyon tungkol sa mga death row inmates na nagwawala noong mga nakaraang araw. Agad naman silang nagtungo sa isang psycho-horror section, dahil dito matatagpuan ang mga impormasyon tungkol sa mga death rows. Napasabi na naman si Shin na sobrang dami daw ang mga kagamitan na nandito, nasabi naman nitong si Lu na puro R-rated yung mga nakukuha nila. Habang si Shin ay patuloy lang na nangongolekta, wika ni Shin na kailangan nilang panuurin ang lahat ng ito kahit anong pang mangyari. Tanong naman ni Lu na kung pwede niya bang isara yung mga mata niya kung nakakatakot yung mga palabas dito. Sa kabilang banda ay binayaran na ni Sakamoto yung mga napili nila. At habang nangyari yan, ay sa isang assassin agency, ay makikitang duguan at walang buhay yung mga tao na nandito. Nagmamakaawa naman itong lalaki na huwag siyang patayin ni Dump. Tanong niya na kung bakit siya yung tina-target nitong si Dump at sino ba daw ito. Pero bago ito tapusin ni Dump, ay niyakap niya ito. Sabay tanong niya na kung hindi ba siya adorable. Dagdag niya pa na, mahal kita. Matapos yan ay dito na tinarak ni Dump yung mga matutulis na bagay sa katawan ng lalaki, na agad din naman itong ikinamatay. Habang nakapatong si Dump sa lalaki, ay napatanong siya sa kanyang isipan na, ganto ba talaga kayo kapangit? Dahil kanina lang ay inakala niya na sobrang cute netong lalaking ito. Pero as usual, nagiging cute lang yung mga tao sa moment bago sila mamatay. Dagdag niya pa na kapag nakikita niya yung mga ekspresyon ng mga taong pinapahirapan niya, ay nakakaramdam siya lalo ng excitement at hindi niya mapigil ang hindi sila tapusin. Nalaman natin na itong si Dump ay tapos nang mapatay ang tatlo niyang target sa kanyang mga misyon. Sa kabilang banda, sa isang gusali, ay makikita ang isang lalaki na kinukumpuni ang mga kagamitan niya para sa kanyang gagawing assassination kinabukasan. Matapos yan, ay bigla naman niyang itinutok ang baril niya sa isang tao na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Tinanong niya ito na kung sino siya, pero bago niya pa maputok yung baril na hawak niya, ay bigla itong nahiwa. Kasabay niyan ay dito na napagpira-piraso yung katawan ng lalaking ito. At ang gumawa pala niyan ay itong si Apart. Matapos niyang pagpiripirisuhin, ay sinabi niya dito na kailangan niya itong i-disassemble. Makikita nating pinaghiwa-hiwalay ni Apart yung katawan ng lalaking ito. At sabay sabi niyang, ayan, mas mabuti yan sa'yo. Mas nagkaroon ka na ng pakinabang ngayon. Pero after all, ang mas nagmamatter daw ay kung ano ang nasa loob ng isang tao. Habang nasa loob siya ng room ng lalaki, ay napasabi siya na nagustuhan niya daw kung papaano na-organize ng lalaking yun yung kwarto niya. Pero nang makita niya ang mga manga collection na kulang ng isang volume, which is ang volume 7, ay hindi siya mapakali at naiinis siya dahil dito. Kaya naman ay dali-dali siyang nagpunta sa isang store at bumili ng isang volume na agad niya namang inilagay sa manga collection ng lalaking pinatay niya. Ikinatuwa niya naman ito at sinabi niya sa kanyang sarili na, maybe isa siguro akong perfectionism. Bale itong si Apart nga mga kaibigan ay sa mga misyon niya ay isa pa lang ang napapatay niya. Sa kabilang banda, matapos iyon, ay makikita nating nag-uusap-usap sa isang group chat itong mga death row inmates. Sabi nga nitong si Dump sa kanyang chat na nagawa niya nang tapusin yung 3 tao sa kanyang D-rank mission. Habang si Apart ay tapos niya na daw yung isa sa kanyang B-rank mission. Sabay dito nga ay ipinakita itong si So, na may hawak-hawak na laptop habang nakahiga sa kanyang kama na may kasama ding babae.
Sabi niya nga na matagal-tagal na din daw simula nung huli silang pumatay. Pero masyado daw silang agad na nag-iinit. Pero dagdag niya pa na tandaan daw nila na ang pagiging padalos-dalos ay hindi magandang gawain. Tanong ng babaeng kasama niya na kung ano yung ginagawa niya. Nagtatrabaho ba daw siya? Pero sinagot ito ni So na wala, matulog ka na ulit. Dagdag pa niya sa mga sinabi niya kanina, na ang pagkilala sa personality, sa mga nakaraan, at identity ng isang tao ay nagbibigay sa kanya ng excitement bago tapusin ang target niya. Sa madaling salita, mas gusto niya munang kilalanin ang target niya bago niya ito tapusin. Matapos iyon, ay tiningnan niya yung papel niya para pagdesisyonan kung sino yung uunahin niyang tapusin. At makikita nga natin dyan sa papel na hawak nitong si So itong si Sakamoto na merong B rank. Sa kabilang dako, ay makikita natin ang ibang tao na nagmistulang naging isang parang maliit na bola dahil sa kagagawan nitong si Minimalist. Sinasabi nga dito na 15 na ang lahat ng mga napapatay niya sa kanyang misyon. At hindi pa nga siya satisfied sa mga nagawa niya. At need niya pa daw pumatay ng marami para masatisfy siya. Kaya ang susunod na target niya ayon sa kanya ay ang mga S-ranks naman. Habang nangyayari yan, ay sa kabilang banda, sa isang kotse, ay itinanong ni Shishiba sa mga kasamahan niya na kung narinig na ba nila ang mga sketchy na mga karakter na nagkalat sa lugar nila, which is ang mga death row inmates. Sagot naman nitong si Nagumo na, totoo ba yun? Takot pa naman ako sa mga masasamang tao. Sabi naman ni Hyo na hindi naman nakaka-convince itong si Shishiba. Makikita din natin ang isang matandang pasahero. Tanong naman ni Shishiba kay Osuragi na, hindi ba dapat lil ikaw ka? Ayon naman kay Osuragi na nakalimutan ko, kaya actress daw siya ng kaunti. Sinagot naman ito ni Shishiba na nasa freeway daw sila. At dagdag niya pa na, by the way, ang cool tignan ngayon nitong si Osuragi. Matapos nang iatras ni Osuragi ang sasakyan, ay muntikan ng mauntog ang matanda nilang pasahero. Agad naman itong ipinag-alala ni Hyo, at sinabihan niya si Osuragi na mag-ingat siya dahil may matanda silang pasahero. Humingi naman agad ng tawad si Osuragi, at sabing sinabihan daw siya ni Shishiba na magpatuloy na sila. Dagdag pa ni Shishiba na ilagay daw ni Osuragi yung dalawa niyang kamay sa manibela. Sabat naman ni Hyo na, ano naman kung may mga death row inmates ang nagkalat sa lugar nila. Dahil kahit sinong nilalang daw ang magtangkang manggulo sa kanilang lugar, ay agad nila itong tatapusin. Sagot naman ni Nagumo na yung mga sinabi nitong si Hyo ay sinabi din daw ng isang mahinang lalaki sa movie na napanood niya kahapon, na agad din namang namatay sa kwento. Tanong pa ni Nagumo na kung napanood din ba yun ni Hyo. Ikinagalit naman ito ni Hyo. Bale dito nga ipinakilala ang mga order members na sina Hyo, Nagumo, Shishiba, at Osuragi. Nagsalita naman itong si Shishiba na itigil na daw iyan ni Nagumo. Napatanong naman si Nagumo na kung ano ba daw yung maling ginawa niya. Pero sinabihan ni Shishiba itong si Osuragi na gumamit siya ng turn signals. Sagot ni Osuragi na gagawin niya na sana iyon bago pa magsalita si Shishiba. Dagdag pa ni Shishiba, about sa mga death row inmates, na yung mga hinayupak daw na mga killers na yun ay mga baliw pagdating sa larangan ng pagpaslang. Pero still, amateur pa lamang ang mga ito. Kaya ano ba yung iniisip nitong si Slur, para yung apat na yun ang upahan para tumapos sa kanila? Sabat naman ni Osuragi na nagkukulang daw itong si Slur sa morals, ethics, at conscience. Kaya wala na daw rason itong sila Slur para magpigil sa larangan ng pagpatay. Sagot naman ni Shishiba na ganun din naman itong si Osuragi, na wala din naman siyang break sa pagpatay. Na agad din namang sinang-ayunan ni Osuragi. Matapos ang mga pag-uusap nila, ay biglang may isang bagay kung ano ang dumaan sa harap nitong matanda nilang pasahero. Agad itong ikinabahala ng mga order members, at sinabihan ni Shishiba si Osuragi na, yumuko ka. Matapos yan ay makikitang matapos ilabas ng matanda yung katana niya, ay biglang nahiwa yung bubong ng sinasakyan nilang kotse. Na ikinagulat naman ng mga order. Sabay sabi naman nitong si Nagumo na meron din daw silang isang killer na wala ding break. At dito nga ipinakilala si Takamura, ang isa din sa mga order members. Dagdag pa nila na kung meron daw silang apat na makakalaban, ay mas mabuti yun dahil meron silang tig-iisang target. Sabat naman ni Osuragi na kumain daw silang dalawa nitong si Shishiba ng pork cutlets bago sila lumaban.
Matapos yan, dito sa atin ipinakita ang lagay nitong sila Sakamoto. Makikitang mahimbing na natutulog si Sakamoto, habang sila Shin ay pinagmamasdan lang ito. At dito na nagtapos ang Chapter 38 Nanogram Sakamoto Days. Kaya hanggang dito na lang ang video natin at magkita-kita tayo sa Chapter 39 review natin kinabukasan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.